Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lucy's POV. Kakambal mo siya? Naku, pasensya ka na, Robby. Mainit niyang ulo niya sa akin kanina, hindi ko nga siya maintindihan eh. Kaagad kong bigkas sa lalaking kaharap ko. Mukha naman siyang mabait, pero syempre, kadugo niya si Rika, kaya mas lamang nakampi siya doon sa kapatid niya. Ayos lang. Ako nang humihingi ng pasensya sa mga pinagagawa niya. Spoiled kasi kaya lahat ng gusto niya, gustong kunin sa kahit anong paraan. Nakangiting sagot ni Robby. Mukhang di naman niya tinotolerate ang ugali ng kakambal niya, kaya kaagad na napalagay ang loob ko. Mabuti naman at fair siya mag-isip, kung hindi, nakakatakot din talagang makirap sa taong kagaya niya. By the way, sama ka na sa akin, para naman di ka maboard sa party nito. Papakilala din kita sa iba ko pa mga pinsan. Don't worry, hindi sila kagaya ni Rika na palagi nagsusungit. Mababait ang mga pinsan kong yan kaya makakasundo mo sila. Since asawa ka pala ni Kuya Corton, iturin mo na rin kaming kaibigan, Lucy. Nakangiting pagayaya ulit ni Robby sabay turo sa umpukan ng ilang mga teenager sa isang table. Lalo naman ako nag-aalangan na sumama sa kanya. Although di naman nagkakala yung aming mga edad, pero nakakahiya pa rin na makihalubilo sa kanila. Although maituturing na nasa teen pa naman ang edad ko, may asawa na kasi ako. Asawa ko ni isang Corton Montalibano, kaya dapat na pamatured na rin ang isip ko. Pwera na lang kung bitawan niya na ako. Babalik din sa pagiging teen ang pag-iisip ko, dahil magna-19 pa lang naman ako 5 buwan mula ngayon. Masyado pa nga talagang maaga para magpatali sa isang kasal. Mabuti na lang talaga hindi naman totohanan ang pagiging mag-asawa namin ni Corton. Wag na, Robby. Nakakahiya. Baka maputo lang ang bonding ng mga pinsan mo kung makisali pa ako sa isang outsider. Ayos lang talaga ako, promise. Baka darating na rin si Laylord eh. Nakangiti kong sagot sa kanya. Kaagad naman siyang tumango at naupo na rin sa isa pang bakanting upuan. Well, since ayaw mong sumama sa akin, sasamahan na lang kita. Hihintayin natin si Corton hanggang sa makabalik siya. Hindi kaya dapat iniiwan mag-isa dito. Although private property to at ligtas ka dito sa mansyon, di ka pa rin ligtas sa mga mapagsamantalang tao, Lucy. Maganda ka, at alam ko, marami talagang gustong lapitan ka para makipagkilala sa'yo. Mahaba niyang paliwanag sa akin. Pasimple ko tuloy na igalang tingin sa paligid. Oo, maraming ang bisita at halos ang lahat sa kanila may mga sinabi sa buhay, pero mukha naman silang mga desente. Hindi ko nakikita sa kanilang sinasabi niya ngayon lang ni Robby. Baka naman sinabi niya lang yun para di ko siya paalisin. Siya nga pala, Lucy. Huwag ka sanang ma-offend ha. Ilang taon ka na pala? Muli akong napatingin kay Robby nang muli siyang nagtanong. Magna-19 na. Maiksi kong sagot. 19? Wala nga pala talagang pinipiling edad ng pag-ibig. Ang alam ko kasi 30 na si Kuya Corton eh. By the way, 24 lang pala ako. Nakangiti nitong sagot sa akin. Pilit naman akong ngumiti dahil sa sinabi niya. Para may gusto siyang ipahiwatig sa akin na ayaw niya lang sabihin. Age doesn't matter naman kapag love mo ang isang tao, kaya ayos lang. Sagot ko naman sa kanya. Kaagad naman siyang natawa. Nasa ganon kaming pag-uusap na napansin ko ang naglalakad at palapit sa amin na si Corton. Napansin ko nakakulot ang noo nito hanggang makalapit sa amin. Kuya Corton, sinamahan ko muna si Lucy dito sa table niyo. Kaagad naman bigkas ni Robby pagkalapit ni Corton sa amin. Agad patong tumayo at nilahad ng kamay na seryoso namang tinanggap ni Corton. Thank you. Actually, nagpaalam ako sa lahat dahil uuwi na rin kami. Sagot naman ni Corton at pasimple niyang hinabad ang suot niyang suit, muling pinatong sa aking balikat. Ito rin yung suit na pinagamit niya sa akin kanina noong palabas kami ng mall. Dahil hindi naman ako sanay na nakalantad ang balikat ko, sinuot ko na rin ng tuluyan dahil pauwi na rin naman kami. Ang aga pa, kuya. Parang wala pa nga kayong 2 oras dito sa mansyon eh. Sagot naman ni Robby. Tipid lang na ngumiti si Corton at inalalayan niya rin akong makatayo. Ayos lang yun. Di pwedeng mapuwit si Lucy dahil mag-enroll siya bukas. Salamat nga pala sa pagsama mo sa kanya dito sa table, Robby. Sagot ni Corton at bahagya niya pang tinapik sa balikat si Robby at kagad niya rin akong inalalayan makatayo. Mabilis naman ako nagpatiano dahil feeling ko talaga wala ngayon sa mood si Corton. Feeling ko mainit ang ulo niya na hindi ko maintindihan. Tsaka ano yung sinabi niya na mag-enroll daw ako?
Saan ako mag-e-enroll? Sa school ba? Balak niya ba akong paaralin? Gosh! Kung totoo man ang sinabi niya, talagang magpapakabait ako sa poder niya. Yun kasi ang matagal ko ng pangarap ang makapagtapos sa pag-aaral. Oh really? Enroll? Meaning mag-aaral ulit si Lucy? Well, pwede siya sa Del Chavez University. Sagot muli ni Robbie. Mukhang niya gets na ayaw na siyang makarap ni Corton. Hindi rin niya napapansin ang matabang na pakikiharap ni Corton sa kanya. Yes, yan din ang plano ko. Maiksing sagot ni Corton at mabilis niya akong hinila paalis. Hindi niya na rin ako binigyan ng pagkakataon na makapagpaalam pa kay Robbie. Lumabas na naman yata ang pagiging dominante niya. Hello, Kuya Corton, aalis na kayo? Tinatahak na namin ang daan patungo sa kinapaparadahan ng kotse na isang lalaki naman ang sumalubong sa amin. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya dahil sa hindi pamilyar na damdamin na kagad lumukob sa buo kong pagkatao. Para kasing pamilyar din ang mukha niya sa akin. Para nakita na kami pero hindi ko naman maalala kung saan. Para may something sa kanya na hindi ko maintindihan. Napansin ko rin na napatitig siya sa akin habang nakakunot pa nga ang noo. My wife. Si Lucy, sweetheart. Si Lucia Chris. Anak siya ng lalaking kausap ko kanina. Pagpapakilala ni Corton sa aming dalawa. Pero halata sa boses niya na napipilitan lamang siya. Wife? Really? Totoo palang narinig ko kanina na nag-asawa ka na nga pala. Kaya pala kanina pa nagmamaktol si Ate Rica By the way, nice to meet you, Lucy. You can call me Lucio or whatever you want. Friendly na sagot ni Lucio at kagad naglahad ng kamay. Bantulot kong tinanggap ang pakikipagkamay niya kahit feeling ko hindi magugustuhan ni Corton iyon. Gayunpaman ayoko rin namang mapahiya si Lucio. Same here, Lucio. Ngiti-ngiti kong sagot kasabay ng pagdaop ng aming palad at kagad kong naramdaman ng kakaibang damdamin na biglang lumukob sa buo kong pagkatao. Para kasing gusto kong maiyak na hindi ko maintindihan. Napansin ko rin titig na titig pa rin sa akin si Lucio na puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Parang binabasa niya ang buo kong pagkatao sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Kung gusto mong kumain, dumiretso ka muna ng dining area. Malamig na wika sa akin ni Corton. Pagkababa pa lamang namin ng kotse. Matiwasay naman kaming nakauwi ng bahay. Yun nga lang, di niya ako iniimik buong biyahe. Ayoko rin naman magtanong dahil natatakot akong baka bulyawan niya lamang ako. Ayos lang, busog pa ako. Ayaw ko rin magtanong. Maiksi kong sagot sa kanya. Akmang magpapatiunan na nga sana ako sa paglakad papasok ng bahay nang maramdaman kong paghawak niya sa braso ko. Kunot-noo akong napalingon sa kanya. May gusto ko pa bang sabihin? Nagtataka kong tanong sa kanya. Matiim niya akong tinitigan kaya di ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Bakit ka nakikipag-usap sa kanila? Hindi pa ba maliwanag sa yung sinabi ko na bawal ka makipag-usap kahit kanino? Bakit mo ko sinusuway? Bakas na ang galit sa boses niya habang sinasabi ang katagang yon. Natameme ako dahil sa pagkagulat. Akala ko talaga hindi niya bibigyan ng pansin yung nangyari kanina. Pero mukhang mahaba habang paliwanagan ang kailangan kong gawin para magkaintindihan kami. Tungkol ba kay Robbie? Siya ang naunang lumapit sa akin. Nakipagkilala siya sa akin at malaking kabastusan naman yata kung itataboy ko siya. Isa pa, ako, apo siya ng celebrant at nakakahiya naman kung dededmahin ko siya. Kinakabahan kong sagot sa kanya. Gusto ko pa nga sana i-congratulate ang sarili ko dahil hindi ako pumiyok sa kabila ng kaba na nararamdaman ko. Napansin ko na saglit siyang natigilan sabay iling. Sa ekspresyon ng kanyang mukha, para bang di siya kumbinsido sa paliwanag ko? Kung balak mo i-entertain naman niligaw, not now. Hanggat nasa poder kita, hindi ako papayag na tumitingin ka sa ibang lalaki. Ayaw na ayaw ko niloloko ko, Lucy. Seryoso niyang sagot sa akin habang nararamdaman ko na lalo pang humihigpit ang pagkakahawak niya sa aking braso. Hindi ko naman maiwasan na mapaigik dahil sa sakit. Anong palagay niya sa braso ko? Poste na walang pakiramdam? Napansin niya yata ang pag-igik ko kaya't nilawagan niya ang pagkakahawak sa akin at yamot na bumuntong hininga. Wala sa sariling nahaplos ka naman ang braso ko dahil feeling ko magkakapasa ako sa bahaging yon dahil sa higpit ng pagkakahawak niya kani-kanina lamang. Hindi.
Wala akong balak mag-entertain na manliligaw dahil wala pa sa isip ko ang tungkol sa bagay na yan. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko at wala akong balak magpaligaw kahit kanino. Sagot ko naman sa kanya. Ano ba ang nangyayari sa taong to? Di naman siya lasing para magkaganito Tsaka nagsiselos ba siya? Para sa akin walang mali kung nakikipag-usap ako kay Robbie Mabait na barat tao yun at sinamahan lang ako sa table dahil nga nag-iisa lamang ako. Gayon pa ba, wala na akong balak pang sabihin yun sa kanya. Sarado yata isipan niya ngayon at useless lang din kung magpapaliwanag pa ako. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako niloloko. Dahil masama ako magalit, Lucy. Ayaw na ayaw kong iniiputan ako sa ulo kaya umayos ka. Sagot niya sa akin at mabilis siya naglakad, papasok ng bahay. Naiwan naman akong saglit na nakatulala. Anong sabi niya? Tama ba yung narinig ko? Iiputan daw? Ano yun? Ano ang ibig niyang sabihin? Hirap niya talagang ispelingin. Mahina akong bigkas at mabilis na din akong pumasok sa loob ng bahay. Umaasa ako na sana ngayong gabi lang mainit ang ulo ni Carton sa akin at sa sana bukas maayos na ulit ang pakikitungo niya. Pagkapasok ko sa loob ng aking kwarto, mabilis kong hinubad ang coat na pinahiram niya sa akin kanina. Sinunod kong hubarin ang suot kong gown at mabilis na pumasok sa loob ng banyo. Bala ko mag-half bath muna at maghilamos ng malala para matanggal ang makeup ko. May tendency kasi na tataghiwatin ako kinabukasan kapag di ko malinisan na maayos ang aking mukha. Kasalukuyan ako naghihilamos nang mapasilyap ako sa aking suot na kwintas. Malungkot ako napangiti habang hinahaplos ko yun. Paano ko kaya mahahanap ang mga magulang ko? Gayong di ko alam kung sino sila. Kahit pangalan nila hindi ko alam Sana biglang maghimala ang langit at makasalubong ko at matagpuan nila ako. Tinapos ko aking evening routine at tubod-tubad na lumabas ng banyo. Nakalimutan ko kasing kumuha ng pamalit na damit sa loob ng walk-in closet bago ko pumasok ng banyo kaya wala akong choice kundi maglakad na nakahubad papalabas. Dahil ako lang naman mag-isa dito sa loob ng kwarto ko. Gabi na at wala naman sigurong baliw na mga angahas pumasok dito sa loob ng kwarto. Isa pa nilak kong pintuan kanina bago ko pumasok sa loob. Akala ko nag-iisa lang ako dito sa kwarto ay isang malaking pagkakamali pala. Pagkalabas ko ng banyo, huli na mapansin ko na may isang pares na mata palang nakatitig sa akin. Pagkasulap ko sa bandang kama, kaagad tumambad sa paningin ko ang seryosong mukha ni Carton habang titig na titig sa akin. Teka lang, anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Kinakabahan na nahihiya akong tanong sa kanya. Di ko malaman kung anong bahagi ng katawan ko una kong tatakpan dahil lahat yon malayang nakadisplay sa matiim na titig sa akin ni Carton. Biglang nag-init ang aking pisngi at sa huli, nagpa siya akong muling bumalik ng banyo para maitago sa kanyang mga matang nakakaya akong sitwasyon. Stay! Wala kang dapat ikahiya dahil mag-asawa na tayo, di ba? Maotoridad na wika niya na nagpatigil sa aking pagkakbang. Para akong tuod na nanigas sa pagkakatayo habang nakitakip ang isa kong kamay sa dalawa kong bundok at ang isa na may sa aking pagkababae. Marin ako napapikit na maramdaman ang pagdantay ng dalawa niyang palad sa balikat ko. Kakaibang kilabot ang naramdaman ng buong kong pagkatao sa simpleng pagdikit ng palad niya sa balat ko. Hindi ko man lang napansin na mabilis sa paglapit niya sa akin. Lucy Carton, anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Bakit ka biglang pumapasok? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Nasa nakakaya akong sitwasyon at naiinis ako sa sarili ko dahil parang bigat ng mga paa ko para ihakbang at muling bumalik ng banyo para kumuha ng kahit tuwali man lang para itapis sa hubad kong katawan. Sa sobrang tiwala ko na mag-isa lang ako dito sa kwarto, lumabas akong hubad-hubad at di man lang naisip na baka may isang mapangahas na kwarto na naghihintay sa akin dito sa kwarto ko. Bahay ko to at di naman siguro bawal puntahan kita dito sa kwarto ko. Laro na mag-asawa naman tayo, diba? Paos ang boses na bigkas niya at ang dalawa niyang kamay na nakahawak sa magkabilaan kong balikat biglang gumalaw at dumausdos papunta sa aking bewang. Pakiramdam ko biglang nagtayuan lahat ng buhok ko sa aking katawan dahil sa ginagawa niya. Pero wala pa akong damit. Sandali lang magbibihis lang ako. Sagot ko at akmang kakawala sa pagkakahawak niya pero mas malakas siya sa akin. Naramdaman kong wala na siyang balak pang pakawalan ako. Mahigpit niya ako niyakap kaya't saglit lang din akong natulala. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Alam mo ba na uuhaw ako ngayon?
Init na init ang pakiramdam ko at hindi po pwedeng baliwalain mo yon, Lucy. Sagot naman sa akin kasabay ng pagdampi ng labi niya sa punong tenga ko. Napaigtad ako sa sobrang pagkagulat, lalo nang maramdaman kong mainit niyang hininga na dumadampi sa aking balat. Di ko alam na may bala ka palang pumasok dito sa... Di ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang wala sa punong tenga ko bumaba ang labi niya, patungo sa aking batok. Ang dalawang kamay niya na nakapulupot sa bewang ko biglang tumaas papunta sa isa kong kamay na ginawa kong pantakip sa magkabilaan kong dibdib. Hinawakan niya yon at pilit tinatanggal. Teka lang, anong ginagawa mo? Taranta kong wika. Parang bigla nanginig ang tuhod ko sa kakaibang damdamin na lumukob sa buo kong pagkatao. Bago sa akin tong ginagawa niya, at siya ang kauna-unahang lalaking gumawa nito sa akin, kaya di ko maiwasan makaramdam ng takot at matinding pag-aalinlangan. Anong ginagawa ko? Nauuhaw ako at ikaw lang makakapawi nun. Wife? Sagot niya sa akin. Di ko napigilan mapaliyad dahil sa kakaibang init na kagad lumukob sa bukong pagkatao. Ang kaninang matinding hiyang naramdaman ko'y biglang naglaho dahil sa kakaibang sensasyon na ngayon ko lang naranasan sa tanang buhay ko at kay Corton pa talaga. Aminado ko na excited ang katawan ko sa mga susunod na mangyayari sa pagitan naming dalawa na naramdaman naman kagad ni Corton. Kaya lalo niyang pinag-igihan ang kanyang ginagawa. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Di ko maintindihan ang sarili ko dahil pakiramdam ko para kung lalagnatin na hindi ko maintindihan. Hindi na rin ininda ng katawan ko ang malamig na buga sa aircon. Corton, anong ginagawa mo? Impit kong bigkas. Para ko mababaliw sa kakaibang damdamin na lumukob sa buong pagkatao. Hindi ko tuloy malaman saan ko ibabaling ang aking ulo. Sobrang lakas din ang kabog ng aking dibdib. Para akong uod na inasinahan dahil hindi na mapalagay ang aking katawan. Shit, Corton. Tama na. Hindi ko na kaya. Halos patili kong wika. Namimilipit din ang dulo ng daliri ng mga paa ko dahil sa kakaibang naramdaman. Ganito ba talaga kapag nagtatalik ang dalawang tao? Narinig ko lang to sa mga ka-classmates ko na masarap daw at ngayong pinararanas na ito ni Corton sa akin ngayon para na ako maiiyak sa kakaibang pakiramdam. No, Corton. Please, tama na, hindi ko na kaya. Nakikiusap kong wika sa kanya. Corton, tama na sabi. Ang kulit mo. Malapit na. Ayan na. Halos pasigaw kong bikas kasabay ng panginig ng tuhod ko. Para kong naiihi na ewan. Bagsak ako na paayos ng higa sa kama. Tagaktak din ang pawis sa akin noo at hingal na hingal. Nakakala mo galing ako sa mahabang pagtakbo. Lupaypay kong napapikit ang aking mga mata. Wala itong kasawa-sawa at walang kapaguran. Samantalang ako naman parang gusto kong matulog dahil sa matinding pagod. Ewan ko ba? Wala naman akong ginawa pero pakiramdam ko pagod na pagod ako. Parang biglang nanghina ang buong kalamnan ko. Hey, bawal bang matulog, sweetheart? Hindi pa tayo tapos. Narinig kong sambit ni Corton. Kaya kagad ako napadilad. Nakatunghay ito sa akin habang may nakaguhit na pilong ngiti sa labi. Akbang babangon ako nang bigla ako nitong daganan. Hey, easy. Saan ka pupunta? Nakaraos ka na. Paano naman ako? Malambing na wika nito na labis kong ipinagtaka. Wala kasi talaga akong ideya kung anong ibig niyang sabihin. Ako naman ang paliligayahin mo ngayon. Alam mo bang kanina pa ako gigil na gigil sa'yo? Wika niya. Wala na kaming pakialam pa sa aming paligid. Ang importante sa ngayon masatisfy ang isa't isa sa amin. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Pagkatapos na mainit na sandali, walang ni isa man sa amin ang gusto magsalita. Ayoko rin magsalita dahil wala din naman akong gustong sabihin. Biglang dagsa ng realisasyon sa aking utak. Wala na. Naipagkalob ko na ang pagiging birhen sa kanya. Di na maibabalik pa ang nangyari sa aming dalawa. Matutulad lang din yata ako sa iba pang mga babae na dumaan sa buhay niya. Magiging laruan at kapag napagsawaan, posibleng basta-basta na lang iiwan na parang laruan. Hey, are you okay? Ba't ka umiiyak? Masakit pa rin ba? Pasimple kong pinanasan ang luha sa aking mga mata nang marinig kong malambing niyang boses. Patunghay itong tumitig sa akin habang bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Peste, hindi ko pala namalayan na naiiyak na naman ako. Ngayon may nangyari na sa ating dalawa, makikipaglandian ka pa rin ba sa ibang babae?
Wala sa sariling tanong ko. Huli na ma-realize kong lumabas sa bibig ko at narinig na ni Corton lahat iyon. Di naman nakaligtas sa pandinig kong mahina niyang pagtawa habang titig na titig sa aking mukha. Kagad ko siyang sinimangutan. Papayagan mo ba ako na palagi natin tong gagawin? Kung papayag ka, wala nang dahilan pa para tumingin ako sa ibang babae. Sa'yo pa lang, solved na ako eh. Nakangisi niyang sagot sa akin. Kagad ko siyang pinandisikan ng aking mga mata at akong babangon sana ako pero napahiga ulit nang maramdaman ko ang kirot sa pagitan ng hita ko. Palagi daw namin gagawin? Mahilig talaga. Bahala siya kung gusto niya makipagtsoktsakan sa ibang babae.